Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, pag-ibig ang pundasyon ng ating pagkatao. Kaya tayo nasa mundong ito upang iibig sa Diyos at iibig sa kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Iyan ang pundasyon ng ating pagiging mga anak ng Diyos. Ang mahalin ng Diyos, una at higit sa lahat, at mahalin ng kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Sa unang tipan, sa Old Testament ng banal na aklat ng Biblia, sinabi ng Diyos sa kanyang kautusan, ibigin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. Ngunit sa bagong tipan, sa bagong testament, sa gospel o ebanghelyo ni Lucas, binago ang pag-ibig sa kapwa. Ang sabi ni Lucas, ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Lucas, ang kautusan ng Diyos, ang kautusan ni Jesus, ang tunay na Diyos na nagiging tunay na tao, na mahalin ang kapwa ng higit sa pagmamahal sa sarili. At isa sa mga sukatan sa kapwa ay ang pera. Pera, pera, pera. Ang pera, alam naman natin, napakahalaga. Kailangan ng bawat isang pera sapagkat anuman ang ating kailangan, may katumbas na halaga ng pera. Ito ay isang katotohanan hindi natin mapasubalian. Ngunit, ayon din sa banal na aklat, ang pera ang ugat ng lahat ng kasalanan. Sa madaling salita, kaya nagkakasala ang tao. Ang isa sa pangunahing dahilan ay ang pera. Napakahalaga ng pera. Kaya kung magkaroon tayo ng pera ay halos ayaw natin ilabas. Ngunit minsan nagiging alipin tayo ng pera. Tulad ng halimbawa, tayong mga Katoliko, nagsisimba tayo. At alam natin na sa ating pagsisimba, may bahagi ng misa na tinatawag nating offertory, saan nagbibigay tayo ng abuloy para sa simbahan. Kusang loob, hindi tayo pinipilit, hindi naniningil ang pare. Kung magkano ang nais mong ihulog, ihulog mo, tanggap ng Diyos. Ngunit, kalimitan ito ang mangyayari. Naririnig natin ito sa mga kwento-kwento ng mismong pumapasok sa simbahan. Pagdating ng offertory, ito na si Kaigay habang kinakanta yung offertory song, yung mga gospel song habang kinakanta, dinudukot natin ang ating bulsa upang maglagay tayo ng ating abuloy para sa simbahan. Kalimitan dahil sa sobrang nating pagmamahal sa pera, nakahanda na ang ihulog natin doon sa collection box o doon sa anong tawag nito, yung ginagamit ng mga collectors ng simbahan. Duduko tayo, ramdaman natin, Quezon yata ito, mukha yatang mayaman naman si Father. Ano kaya kung Ruhas ito,
ano kaya kung Usminya, so dudukot ka uli. Ibalik mo si Quezon sa bulsa mo. Dudukot ka uli. Usminya ito medyo, hindi naman yata kailangan ni Father eh. Mayaman naman ng katedral, mayaman naman ng simbahan. Marami namang nag-aabuloy. So ibalik mo sa bulsa mo si Usminya. Huling dukot mo si Quezon. Naku, malaki yata ito. Pero hindi na balik. Ito na lang, si Quezon na lang. Ano ang ibig sabihin mga kagabay? Rojas, 100. Osmeña, 50. Quezon, 20. Sa tatlong abogadong ito, para sa ating pagbibigay para sa Diyos, nangihinayang tayo. Ngunit ito, papasok sa isang club, abay o-order ng iinumin, o-order ng pulutan. Sky is the limit, ika nga. Order lang kayo. Ako ang bahala dyan. Makapal. Nagtitatlong mukha. O kaya yung agila ngayon ni Marcos Jr., hindi tayo manghihinayang. Papasok ng kasino. Papasok ng sabungan. Maglalaro ng pusoy o anong sugal ng baraha. Walang panghihinayang. Tapon, maski anong mukha ng pera. Bakit ganito tayo? Sapagkat kung ano yung dapat na gagawin natin, nasusukat sa pirang ating hinahawakan. Ang pira, ginagamit natin. Hindi para sa nais sa atin ng ating Panginoon, na ibabahagi natin ang kaunting natitira sa mga mahihirap. Maalala ko pa yung pangyayari sa isang palasimba natin kagabay. Itong ating kagabay, very honest ito. Ika nga. Ngayon, one Sunday, tapos ng misa, pauwi na siya, habang naghihintay ng masasakyan, nakakita siya ng isang pitaka. Binilang niya ang laman, ganun ang laman. So pumunta sa kay Father. Father, nakapulot ako ng pitaka sa harapan ng simbahan na may pera. At sabi ni Father, ako anak, baka hinahanap nito ng mayari. Sige, itago natin yan. At sa sunod na Sunday, tingnan natin kung may maghahanap. So, nung Sunday na yan, sumunod na Sunday, wala pa rin naghahanap hanggang sa pangatlong Sunday. Nang pangapat na Sunday, wala pa rin naghahanap. So, pumunta uli yung nakapulot ng pera kay Father. At ang sabi, Father, ganito. Ang sabi ni Father, ganito anak, bilangin mo yung pera at ihati mo sa 3 bahagi na parehong-pareho na magkaparehong ang halaga. So, ginawa na nakapulot ng pera. At ang sabi ni Father, anak, yung unang bahagi, ipagkaloob mo yun sa Diyos sa pamamagitan ng pag-abuloy sa simbahan. Yung pangalawang bahagi, ipamahagi mo sa mga mahirap para sa kanilang mga kaluluwa. Ang ikatlong bahagi, sa iyo yan anak, dahil tapat ka, very honest ka. Kung iba pa ang nakapulot niyan, ibinulsan na lahat. Sabi nung nakapulot ng pera, Father, itong isang ito, unang bahaging ito para sa kaluluwa, dapat ibigay ko ito sa simbahan. Pero Father, mamamatay din naman ako. Mayroon akong kaluluwa, ihanda ko na lang ito para sa akin. Binulsan niya. Ito Father, itong pangalawang bahagi, para ito sa mga mahihirap. Alam mo Father, mahirap din ako. Kaya para din ito sa akin. Binulsan niya. Pangatlong bahagi. Father, itong pangatlong bahaging ito, dahil very honest ako,
natutuwa sa akin si Lord. Kaya para ito sa akin. Thank you, Father. Doon tayo makikita kung gaano ang pagmahal natin sa salapi. Paghawak na natin ang salapi, ayaw na natin pakawalan. Sana ang salapi ang magiging alipin natin. Huwag tayo ang magiging alipin ng salapi. Sapagkat ayon sa banal na aklat, money is the root of all evils.